Siya na ba ang bagong frontrunner ng Binibining Pilipinas at ang mahigpit na kalaban ni Herlene Budol para sa Miss Grand International dahil sa kanyang pagrampa during the press presentation of Binibining Pilipinas 2022? Kasama siya dati sa official top 15 list ko sa mga frontrunners or dark horses ng Binibining Pilipinas. Pero ngayon, full bloom na talaga siya and nag-transform totally. Kaya naman, tinagurian na siyang isa sa mga frontrunners, lalong-lalo na nung nakita nila yung kanyang pasarela sa press presentation ng Binibining Pilipinas. At pwedeng i-consider na siya ang isa sa mga matinik na kalaban ni Herlene Budol sa kanyang pag-aim ng Miss Grand Philippines crown for Miss Grand International. Kaya pag-uusapan natin dito yung 5 reasons kung bakit siya na ang considered na frontrunner at ang pinakamatinik na kalaban ni Herlene Budol sa Binibining Pilipinas. Kaya bago tayo mag-start, i-compare natin yung kanilang pasarela na dalawa. So, ayan yung comparison ng kanilang pagrampa, yung press presentation. Both of them ay magaling, meron silang sariling style, and syempre, parehas silang malaki ang potential para mag-place sa Binibining Pilipinas. Kaya, let us now begin with the first reason kung bakit frontrunner na si Christine Opiasa. So, number 1 is yung kanyang pag-transform. And nabigla din ako na I was amazed. Tapos, wow, as in, naloka talaga ako sa pag-transform niya dahil siya na yung parang right timing yung kanyang pag-bloom. And makikita nyo na as in, mamemesmerize ka talaga sa kanyang new look. And hindi ganyan yung styling niya nung nag-start ang Binibining Pilipinas. Ngayon lang talagang sobrang naka-full blast yung kanyang glam team. Tapos yung kanyang pinakita niya yung totoong siya, yung kalibre niya as a candidate, as a front runner. So, if you still consider her as a dark horse, pwedeng sabihin na natin na hindi na siya dark horse ngayon kasi nakita na natin kung gaano siya kauhaw sa crown and pwede niya ito makamit because may kita niyo naman kung bakit, di ba? Yung kanyang full transformation. Yung number 2 naman is obviously during the press presentation of Binibining Pilipinas, and yan yung kanyang pasarela. Makikita natin na wow, as in parang pwedeng i-compare natin siya kay Janicel Lubina. So, same sila ng pagwisik ng hips or paa, yung pag-strut ng kanilang legs. And then, yung tindig talaga ng katawan nila, same na same. And I can really see yung parang styling din ni Molly Isler, Gabriela Isler, Miss Universe 2013, yung kanyang walk. And then, ang isa sa mga pinakita niya na dapat na talagang katakutan siya is yung nilaro niya yung shoal. So, yung nirap niya sa neck niya and then umeksena siya, inalis niya yung neck niya. So, parang naglalaro lang siya. So, that alone, pinakita niya na very veterano siya pagdating sa rampahan. Kaya, yes, watch out talaga for Christine Opiasa representing Zambales. Kaya, pak na pak ang kanyang press presentation at I consider, marami ang nagko-consider sa kanya na isa din sa mga best performers during sa event na yan. And then, yung pang-third naman is all about yung kanyang experience. So, being a pageant veteran is really an advantage para sa isang candidate sa Binibining Pilipinas. It is because yung experiences mo sa previous pageants will give you another na block of confidence para maipamalas mo kung gaano ka-accomplished yung mga natutunan mo sa mga past na pageants na sinalihan mo. And, syempre, alam niya na yung mga kalakaran sa mga regional or other national pageants or other local pageants is pabonggahan talaga. So, ginalingan niya yung pagrampa niya, tapos yung stage presence niya and yung kanyang confidence level na mas mataas ngayon kaysa sa mga previous na sinalihan niya ng mga pageants. So, let us consider her experience as an advantage. Kaya, ang pagiging veterana ay
isa sa mga importante na considerations for a candidate to shine. And yes, pinakita niya na isa siya sa mga veterana and isa siya sa mga dapat na i-watch out ng mga ibang candidates. It's because marunong na siya kung paano niya i-strategize yung kanyang eksena each event ng Binibining Pilipinas. So, asahan nyo na marami pa siyang ipapasabog. And then, dumako naman tayo sa pang fourth reason. So, ito yung sinasabi natin na peaking at the right time. So, as you can see, nag-transform siya lately. And then, parang at first, silent lang siya. Ang strategy niya is not to be known. Parang gusto niyang gumawa ng element of surprise sa habang papalapit na yung pageant. So, ganun yung ginawa niya, and we can compare or similar yung ginawa nito ni Bea Luigi Santiago. Kaya, alam niyo yon, hindi siya kasama sa mga top list na mga favorites sa mga pageant vloggers, pero bumulaga siya nung nakuha siya sa top 5. So, yan yung game plan ni Christine Opiasa. Parang similar na ganun din yung game plan niya. Kaya, kung titignan mo na siya ngayon, wait, teka lang. Tignan ko nga itong babaeng ito at ano nga ba yung mga ginagawa niya, bakit unti-unti na siyang nag-e-elevate. So, yan yung isang considerations na dapat nating tignan, na hindi lahat ng dark horse or hindi lahat ng mga tahimik na candidate ay tahimik lang at walang ibubuga. So, this candidate alone is really making a statement, and dapat hindi natin siya i-ignore. Okay, di ba? So, yan ang game plan ni Christine Opiasa. Tapos, dumako naman tayo sa pang-fifth. Ito ang isa din sa mga advantage niya, yung communication skills. And yes, nakatulong yung mga previous pageant na sinalian niya, na kung saan na learn niya kung paano i-strategize din, magkaroon ng tactics kung paano i-answer or sagutin yung mga questions, either informal or in candid or kahit na anong questions na maibato sa kanya, is alam niya kung paano niya i-answer. It's because sa question and answer portion, dito natin talaga ma-determine if a candidate deserves to be a winner. And makikita nyo naman, obviously, sa finals round is Q&A talaga. Yun ang isa sa mga basis kung paano nila pinipili ang winner sa isang pageant. So, yes, she has well-defined communication skills. And, syempre, sana hindi siya ma-stage fright during if ever man na makuha siya, mag-advance siya sa semifinals. Tapos, sumagot siya sa question na very challenging because it will have a time limit. Kaya dapat alam niya kung paano niya i-analyze, sagutin ng maayos in a short span of time. So, answering it in a short but simple manner will help her to know yung perfect formula how to answer basic questions in final questions. Tapos, pagdating naman sa speech, if ever man na magkakaroon ng segment ang Binibining Pilipinas sa speech sa start ng event, syempre, she will be able to formulate a very touching na monologue or mga speech para at least magkaroon ng influential factor at magkaroon ng bomb ang kanyang laman sa mga sinasabi niya. Once again, ito ang isa sa mga rason kung bakit siya ang isa sa mga naging frontliner ngayon, frontrunner na ngayon, I should say, sa Binibining Pilipinas. And dahil dito sa pagrampa niya, makita nyo na full of fears. She has that fierce factor na kung saan wala siyang kinakatakutan, wala siyang kinikilingan. Rampa lang yan, and marami talaga siyang mapapa-amaze sa kanyang pagrampa. And we will see more of her with that very grabe outstanding na walk sa kanyang swimsuit or even in gown. And I am not siguro, parang hindi ako magugulat kung makukuha siya sa top 5. Yan. So,
Q&A na lang ang labanan sa finals night ng Binibining Pilipinas in order to determine kung talagang hindi lang pangrampa ang pwedeng ipamalas ni Christine Opiasa. So yes, she is I believe isa sa mga matinik talaga na kalaban ni Herlyn Budol. Kung sa tutuusin lang, as in very refined yung kanyang pagrampa sa kahit na anong entablado pa yan. Mapa stage, mapa ground, mapa bato, mapa pathway, mapa pilapil. Ayan. So yes, that is Christine Opiasa from Zambales. And yes, I think double time na rin ang gagawin ni Herlyn Budol kasi unti-unti nang nag-pick ang mga ibang candidate na makikita natin na front runner talaga. So, after Christine Opiasa, I'm going to feature also other candidates na malakas ang laban sa Binibining Pilipinas. So, if you want more updates sa channel ko, mag-subscribe lang kayo sa aking YouTube channel. Mag-subscribe lang kayo dito sa YouTube channel ko for more updates. And yan po yung picture. So if you have any questions, comments, suggestions, mag-comment down lang below. Or you can reach me out in my Facebook page, Instagram, or Twitter, The Story of Anthony. So hanggang dito na lamang po guys. Thank you and have a wonderful day. Mwah!